Hello guys! So ayun, we're in the condo. We're gonna celebrate Christmas here. And I'm with Diona. And then, we're just gonna share you something. I know it's not a good news, pero diba, in our previous vlog, pinakita namin na I got pregnant. And then, nakatatlo kaming ultrasound. Like, first is super early pregnancy pa siya. Nasa 5 weeks pa siya. So, gusto magpa-repeat ultrasound ng OB ko after 2 weeks. So, dapat after 2 weeks, if it was, sabihin natin kahit normal, or the normal kasi dapat nasa 7 weeks na siya. So, kaya lang, nung second ultrasound, nasa 6 weeks pa siya. So, sabihin naman natin nagkamali yung first ultrasound. So, sige, pagbigyan. Sabi ng OB ko, kasi nag-spotting ako nung mga first weeks na nalaman ko na buntis ako. Tapos, so, binigyan na ako ng mga gamot. Okay naman. Nawala na yung spotting. Tapos, yun nga, may nakita nga na may dugo. Yung subcro, something na hemorrhage sa loob na. Tapos, sa second ultrasound, parang may nakita na nga ang embryo sac. Aside dun sa gestational sac, may parang baby na siya na maliit. Pero super liit pa niya. So, mga 6 weeks nga siya. So, sabi ng OB ko, sige, let's do another ultrasound after 2 weeks again. So, pang third niya, nagpa-third ultrasound kami noong December 22, which is Friday. Yan. So, doon nakita na nila talaga na, as in, lumiit siya. Basta yung may mga sizes yung pag-compare namin yung mga results. Talagang lumiit siya. Tapos, wala siyang heartbeat. Tapos, kung in terms sa size nung sac, nasa less than 5 weeks pa yung age niya. So, paano yun? From 5.5, parang, dapat nga, dapat mag 8 weeks na siya diba? Kasi nung second ultrasound, it was 6 weeks. So, nung Friday, talagang, syempre, normal na lang naman na maging devastated ka. Kasi, syempre, pinag-pray talaga ni Dio na yun na magkaroon nga siya ng little sibling na ayun. Tapos nasabi ko na sa mga friends ko na buntis, marami nang may alam. Then kami sobrang excited na ginawa ko naman lahat, yung ganyan lahat. So ayun, ang sakit pala pag sinabi ng nag-ultrasound, yung nag-ultrasound na parang yun nga, sabi niya, I'm sorry ma'am, I can't give you a good news. Sabi niya, doon ako parang medyo emotional na umiyak niya. So, no Saturday kahapon, kinonfirm, nagkita na kami na OB ko kasi scheduled check-up ko na nga. Pero grabe, the whole Friday after, kasi morning yung morning mga 8 o'clock nandun na kami. Nasalang na ako 8:30. So, after noon, mga 9, wala, naiyak na ako. Naiyak kahit dun pa lang sa waiting area sa Asian na mag-aantay ka ng result mo, umiiyak na ako. Wala na akong pakialam kung ano sabihin ng mga tao. Kasi nag-iyak. Tas yung husband ko, kinocomfort ako na parang, it's okay, mommy. Baka it's not meant to be. God has another plan. Ganyan. Pero, syempre, hindi ko talaga na maiyak, diba? So, as in, iyak ako the rest of the Friday, hanggang Friday night, hanggang madaling araw nung Saturday na mag-check up na ako. Iyak pa din ako ng iyak. Tapos magang-maga na yung mata ko. Pumunta ako sa OB ko. Tapos alam ko na kasi syempre bad news nga. So in-interpret na niya na parang wala na nga. It's a miss-abortion. Or miss-abortion. Ganun. Tapos, ayun. So, Mommy's this video too. We have video too. Yeah. So, kindly close the door, please. Tapos, ayan, sinabi na ng OB ko,
parang sinabihan naman niya ako na, So It's here I not- am. Kasi mommy's vlogging sa yeah, it's not your fault, sabi naman ng ubi ko. It's not your fault, and walang dapat sisihin, kasi it's really, siguro daw kasi yung mga ganun, ang reason daw nun is, hindi compatible yung, siguro yung, ewan ko kung ano yung hindi compatible, yung genes ba, na, yung sperm and your egg cell, ganun. Kaya kahit man daw lumaki yun, hindi din siya, as in lalabas na buhay, parang ganun. Lalaki siya mga 3 months, 4 months, 5 months, pero hanggang doon kasi magkakaroon siya ng defect. Okay na din, para sa akin, parang thank you pa din Lord, kasi early pa. Kasi raspa, ganun lang. Kasi CS ako first and second eh. Paano lang kung malaki-laki na siya, diba? So, isi-CS na naman ako. So, mas mahirap. Ganun. At least, ito, iraraspa lang naman. Tapos, pag magbalik na yung mens ko daw, pwede na mag-try again. Pero, parang ako natatakot ulit. Kasi, paano pag ganun ulit? Parang ayoko masaktan ulit. Ganun. Pero, well, I trust God. Talagang siya na bahala. I lift everything and your will be done talaga, Lord. And kung bibigyan mo pa kami ng third baby, yun, nakakasad. Ayoko na umiyak kasi pagod na ako umiyak kasi kanya na naman umiyak na naman ako. Ayokong ipakita sa anak ko, lalo na sa bunso kasi iiyak rin siya. Umiyak sila nung sinabi kong wala na nga. Pati sa family ko, ganyan. Pero, parang sabi ko nga akala ko, nung dati may mga friends akong ganito na nakunan, ganyan. Para ako nga sad ako for them. Pero nung ako na pala, parang, ito pala yung feeling na, kahit alam mong, ano pala siya, dugo, or maliit pa lang siya, pero yung nalaman mo na, wala na talaga. Ay, mahirap. Pero ngayon, actually, hindi pa siya tinatanggal. Kasi sabi naman ng ubi ko, since holiday kasi Christmas, diba? Christmas as may New Year. Ang gusto niya kasi sa akin is parang normal ko siyang ilalabas. Like, kung magdudugo man ako normal. Pero syempre, pag nag-spotting na ako, I need to go sa hospital kasi iraraspa nga. Though, meron naman pwedeng, kasi yung cervix ko matigas pa daw talaga. Kasi nga, since CS ako, unlike daw, compared dun sa patients or mga mommies na nag-normal delivery, so yung cervix, mabilis lang maglambot. Ako, since CS daw talaga, never naman nag-try na, wala naman ako, hindi mo ako na normal. So, matigas daw talaga yung cervix. So, it's either, painumin ako ng gamot para lumambot. Pero nga, para ka nagko-contract, para ka nagli-labor, ganon. So, pag ganon na, ibig sabihin nun, parang nagle-labor, lumalambot na yung cervix mo, duduguin ka na nun. So, may papainom siya sa akin gamot. Kaya lang, advice niya, kung iinumin ko na, at least January 1 muna, para 2, 3, 4, pwedeng makapag-leave yung asawa ko, or EL, ganyan kasi, or leave nga, kasi sa kanila kasi, bawal pa kasi mag-leave pag holiday, special, ganito, peak season, ganyan. And, ayoko din kasi parang, basta ang importante lang naman is, tinanong ko naman yung OB ko kung wala bang magiging negative effect sa body ko yun. Ganon. So, wala naman daw. Kasi may iba naman talaga daw na inaantay na lang na maging, kasi since dugo nga lang siya, so aantayin na lang nila na kasi any foreign object sa body mo daw, ilalabas daw talaga yun ang katawan mo. Pag wala ng wala nang gamit, parang ganon. So, ayun. Pero, pag, sa January 1, ako magta-try na mag-inom na. Antayin ko siya hanggang January 1 na duguin ako naturally. Pero kung hindi talaga, iinom na ako ng by January 1. Tapos, dun na yun. Baka feeling ko magkukontract na yan. Pag rasa pala, kailangan ka pala naka-confine, no? 1 day ka pa talaga sa ospital. And then, ayun, parang, I don't want to
to show it to you guys na sad ako kasi ayoko lang kasi pagod na akong mag-iyak. And it's Christmas, and I have my 2 kids, and I have a family. So, be very supportive family. Ayun, I'm so happy naman din na naging okay ang lahat kahit na ganito ang outcome. Hopefully, mabigyan ulit kami, mabiyayaan ulit kami. And, yun. Thank you for watching and have a very blessed Merry Christmas, everyone.